Halos 3 buwan na din siyang nawala sa Pilipinas. Umalis siya ng bansa noong panahong gusto niyang takasan ng lahat ng sakit. Nagawa pa rin naman niya magpaalam ng maayos kay Ivan bago siya lumipad. Iyak ito ng iyak pero nangako siyang babalik din naman siya agad. Sa ilang buwang pananatili niya sa ibang bansa, ay araw-araw niyang kinakausap ang bata. Nananabik din kasi siya rito kahit hindi niya ito anak. Nagkasya na muna sila ni Ivan sa video calls araw-araw. Kahit magkaiba ang oras nila ay siyang nag-a-adjust sa time niya para lang makausap ito lagi. Nagpaalam siya ng maayos kay Trevor pagkatapos ng insidente sa resort. Siya na rin ang humingi ng paumanhin sa gulong kinasangkutan nila ni Sid dahil kay Brandon. Mabuti na lang at likas na mabait ng kliyente niyang yon at naintindihan nito ang sitwasyon. Ayaw niya sanang tanggapin na lang ang bayad nito sa trabaho niya dahil hindi rin naman niya nasunod ang kontrata. Pero ipinilit nito dahil masaya naman daw ito sa gawa niya. Handang-handa na sana siyang kasuhan si Brandon. Kailangan pa rin nilang isang guni ang lahat sa abogado since nangyari ang lahat 7 years ago. May status limitation din kasing kinokonsidera. Tiningnan pa kung maaari pang makasuhan ng lalaki kahit 7 taon nang lumipas. Kusang loob na sumama sa presinto si Brandon kahit wala naman itong warrant of arrest. Gusto nitong umamin sa naging kasalanan nito sa kanila sa harap ng mga pulis. Matagal na rin daw kasi itong binabagabag ng konsensya. Mas lalong gusto nitong tuldukan ang lahat ng malaman ang tungkol sa pagkawala ng anak nila ni Sid. Kusang loob nitong inamin ang ginawa nito. Sa presinto mismo nagbigay ng statement si Brandon. Kahit ayaw niyang makita muna si Sid, ay pareho nilang hinarap si Brandon nang umamin ito sa totoong nangyari, 7 taon nang nakalipas. Kahit alam niyang kayang gawin ni Chantal ang lahat na pwedeng ikasira niya, ay hindi pa rin siya makapaniwala ng aminin ni Brandon na si Chantal ang may pakana ng lahat. Nakita niya ang pagtiimbagang ni Sid nang marinig iyon. Binayaran daw lahat ng pinsan niya ang utang ng boyfriend ni Brandon at binigyan sila ng malaking pera upang makalayo sa lugar. Hindi na niya nagawang umiyak habang nakikinig sa dating kaibigan. Kung nasa harap nga lang din niya si Chantal, ay baka katulad ng kay Brandon ang gagawin niya sa pagmumukha ng babae. Nilinisan lang ang mga sugat sa mukha ni Brandon bago ito umamin sa kanila. Hindi na ito nagpadala pa sa ospital. Umiiyak na humingi ito ng tawad sa kanila ni Sid. Ayaw ni Sid na patawarin ang lalaki, maging siya. Kailangan pa muna nilang makakuha ng abogado para makumpirma kung pwede pang iakyat ang kasong maaari nilang isampa sa lalaki, kahit ilang taon nang nakaraan. Kahit gusto nilang mabulok sa bilangguan si Brandon, ay hindi ito pwedeng i-detain sa presinto. Pinauwi rin agad ito. Mabigat ang loob niyang umalis. Gusto siyang lapitan ni Sid pero nakiusap siyang hayaan na muna siya ng lalaki. Hindi naman ito nangulit. Maaga siyang umalis ng Palawan kinabukasan. Pagkatapos niyang makausap si Trevor, dumiretso siya ng Tarlac, sa puntod ng anak nila. Laking gulat pa niya nang punong-puno ng bulaklak ang labas ng mausoleum nito. May iba't ibang laruan ding kasama ang mga yon. Sa gilid naman ng buong dingding ay may mga nakadikit na mga balloons. May hinala na siya kung kanino galing ang mga yon, pero naiiyak na uling yumuko siya para basahin ang card ng isang basket ng bulaklak. To my beautiful angel, I'm sorry if Daddy wasn't there when you were born. I'm sorry if I was not around when Mommy carried you in her womb. I'm sorry for treating your mommy so badly, that she was in pain when she was carrying you. Daddy is here now. I just want to let you know that Daddy loves you so much. I want you to carry my last name because you are also my son. I love you, son. Love, Daddy Sid. Ang lakas ng hikbi niya nang mabasa ang nakasulat sa card. Nang tingnan niya isa-isa ang mga nakasulat sa basket ng mga bulaklak, ay nakita niyang iba't ibang petsa sa mga yon. Ang hinala niya ay nagpapadala ng bulaklak si Sid araw-araw sa puntod, mula nung araw na nalaman nito tungkol sa anak nila. Binuksan niyang nagsisilbing gate ng mausoleum. Wala siyang dalang kahit ano kaya umupo siya sa upuan sa harap nito. Umiiyak na kinausap niyang anak ng tahimik. Litong-litong pakiramdam niya ng mga sandaling yon. Ang pighati sa puso niya ay hindi man lang nababawasan. Kung hindi niya mahandle yun na maayos ay baka mabaliw na siya. Buong araw siyang nanatili roon.
Kung pwede lang ay doon na muna siya mamalagi. Ayaw niyang makaharap ang kahit sino. Napilitan lang siyang tumayo na magsimula ng dumilim ang paligid. Halos hindi niya maikilos ang katawan sa sobrang tamlay niya. Umuwi siya ng bahay. Nasa pinto pa lang siya ay sumalubong na sa kanyang mga magulang. Nagtatakang napatingin siya sa mga ito. Sa kanya naman nakita na sumulpot sa likuran ng mga ito si Sid. Napasinghap siya. Sinabi na ba nito tungkol sa anak nila? Andy, Sid called us at sinundo kami sa Maynila. May sasabihin daw kayong dalawa sa amin. Ang daddy niya agad ang nagsalita. Plano niya naman talagang sabihin sa mga itong tungkol sa anak nila. Dahil it's about time na malaman ng mga magulang niyan tungkol sa kanilang apo. Maaaring iyon din ang naisip ni Sid kaya nito dinala ang mga magulang niya roon. Nilapitan siya ng ina at niyakap ng makitang para mabigat ang pakiramdam niya. Akbay siya ng mommy at daddy niya nang papasok sila ng bahay. Si Sid ay tahimik na nakasunod lang sa kanila. Hindi matigil-tigil ang iyak ng mommy niya nang aminin niya ang tungkol sa sanggol. Kahit ang daddy niya ay hindi maitago ang pag-iyak. Pareho na silang humahagulgol ng mommy niya habang yakap nilang isa't isa. Si Sid ang nagpaliwanag kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Inako nito ang malaking pagkakasala. Paputol-putol nga ang pagsasalita nito dahil katulad nila ay naging emosyonal din ang lalaki. Wala siyang narinig na kahit anong panunumbat mula sa mga magulang. Bagkus niyakap siya ng mga ito at nakikiramay sa bigat na nasa dibdib niya. Kahit gabi na ay nagpumilit sila na dalawin nila ang puntod ng apo. Hindi siya nilalapitan ni Sid pero tahimik itong laging nakasunod sa kanila. Kinabukasan din nun ay naging bisita nilang mga magulang naman ni Sid, pati ang kapatid nitong si Ara. Sinabi na rin ng lalaki ang tungkol sa baby nila. Hindi pa bumalik ng Maynila ang mga magulang niya, kaya nagpang-abot ang dalawang pamilya sa bahay nila. Muli ay napuno na naman ang iyakan ng bahay nila. Dalawang pamilya na silang bumisita sa puntod ng anak sa araw ding yon. Ang daming bitbit ng mga magulang niya, pati ng mga magulang ni Sid. Napuno na nga ang loob ng museum sa dala ng mga ito. Habang nag-alay ng dasalan lahat para sa anak nila, ay napatingin naman siya sa gilid. Napakunot noo siya nang makita ang pamangkin ni Manang Guada na nakatayo sa isang malaking kahoy. Nakamasid ito sa kanila ng tahimik habang umiiyak din. May bitbit din itong mga bulaklak na katulad ng mga bulaklak na nakita niya sa puntod ng anak dati. Nang mapatingin ito sa gawin niya ay mabilis na pinahid nitong mga luha. Agad na umalis ang babae at nawala na sa paningin niya. Nang bumalik sila ng bahay ay makailang beses na nagtangka si Sid na kausapin siya. Pero lagi siyang umiiwas. Hindi niya ito kayang harapin muli pagkatapos ng mga revelasyon. Kinausap din siya ng masinsina ng mga magulang ng lalaki. Panay din ang hingi ng paumanhin ng mga ito para kay Sid. Hindi rin siya masyadong nagsasalita. Pakiramdam niya ay hindi pa siya makakabalik sa dati. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa panahong namatay ang anak niya, na siya lang ang nagluluksa. Parang naulit ang pangyayari. Umalis si Sid na hanggang tingin lang ang nagawa nito sa kanya. Nagsusumamo ang mga mata ng lalaki na para bang nagsasabing bigyan na sana siya ng chance. Nakausapin niya. Pero hindi kaya ng puso niya. Hindi niya kayang tingnan ito. Ang balita niya ay nalaman na rin ni Chantal ang pag-amin ni Brandon. Sakalang kasi nasabi sa kanya ng mami niya na sinugod nitong pinsan niya kinabukasan, nang hindi niya alam. Sa babae raw ibinunto ng inang lahat ng galit at sakit na nararamdaman nito. Sinabihan pa nga raw nito na walang utang na loob ang babae. Dahil sa kabila ng pagkupkup nila rito, ay nagawa pa nitong sirain ang buhay niya. Gusto rin sana niyang sugurin si Chantal. Pero sa tindi ng pagdadalamhati niya, ay wala siyang lakas man lang kahit manumbat. Kinausap na niya ang mga magulang tungkol sa napagdesisyonan niya. Gusto na muna niyang magpakalayo-layo. Agad na pumayag ang mga magulang niya sa gusto niya. Nag-alok pa ang ina na samahan siya pero tumanggi siya. Gusto na muna niyang mapag-isa. Lumipad siya papuntang ibang bansa. May kamag-anak naman kasi sila roon. Ilang buwan siyang nanatili doon pero para lang magmukmok sa kwarto. Saka lang yata siya lumabas-labas pagkatapos ng sobrang isang buwan. Pinakiusapan niyang mga magulang na huwag ipaalam kay Sid kung nasaan siya. Ito ang pinakadahilan kung bakit gusto niya munang lumayo. Sa tingin niya ay sinunod naman ng parents niya ang hiling dahil walang Sid na nangulit sa kanya kahit isang beses.
Kahit kapag nagbe-video call sila ni Ivan, ay hindi kailanman nakikisali si Sid. Ni hindi niya alam kung alam ng lalaki na araw-araw silang nag-uusap ni Ivan. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ikatuwa iyon dahil pagkalipas ng ilang linggo, ay sa kanya naramdamang namimiss niya ito. Andun pa rin naman ang sakit. Pero hindi na katulad ng sakit dati na parang gusto niya na lang din mawala. Ngayon nga ay nakabalik na siya ng Pilipinas. Hindi niya ipinaalam sa mga magulang dahil gusto niyang sorpresahin ng mga ito. Bumalik siya para makausap na rin ng abogado ng personal tungkol sana sa pagsasampa ng kaso kay Chantal at Brandon. Hindi pa niya kasi kayang harapin iyon nung naisipan niyang lisanin ng bansa. Hindi siya dumiretso ng bahay. Ang mga gamit niya ay inuwi muna niya sa isang hotel sa Tarlac. Kumuha lang siya ng kwarto roon pero umalis din agad. Dumiretso siya sa puntod ng anak nila. Miss na niya itong makausap. Natigilan siya nang makitang punong-puno pa rin ng iba't ibang mga bulaklak at balloons ang puntod nito. Fresh pa ang mga yon, kaya't alam niyang regular na may nagpapalit ng mga bulaklak doon. Kahit ang loob ng mausoleum ay may mga bulaklak din. May susi na rin kasi ang pamilya niya at pamilya ni Sid para sa gate nun. Para makapasok sila kapag bibisita sila. Nang makalapit ay sa kanya nakita ang nakatalikod na lalaki sa harap ng puntod. Nakasalampak ito sa marble ng sahig sa loob at nakaharap sa puntod. Ang tagal naman ng mami mo, anak. Sa tingin mo, kakausapin na niya ako kapag bumalik na siya rito? Gusto ko na sana siyang sundan, tawagan, sulatan. Pero sabi ng mga lola mo ay hayaan ko na raw muna. Gago kasi ako, no? Deserve ko yata to. Huminga pa ng malalim ang lalaki habang nilalaro-laro ang toy car sa puntod mismo. Hindi niya magawang ipaalam dito ang presensya niya. Nanatili lang siyang nakatayo sa may gate na bukas. Alam mo bang mahal na mahal ko ang mami mo? Alam kong mahal na mahal din niya ako dati. Mahal pa kaya ako nun? Parang naghihirap ang kalooban na tanong nito. Ginulo pa nito ang buhok habang nagsasalita. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa narinig. Dati pang sinasabi ng utak niya na maaaring may nararamdaman na si Sid sa kanya sa mga tinging ibinibigay nito sa kanya nung mga panahong panayang hingi nito ng tawad. Pero iba pa rin pala yung narinig mo ito mismo sa lalaki at hindi pa sa'yo sinabi kundi sa puntod ng anak niyo. Hindi ko na kayang tiisin to, anak. Nagpabook na ako ng flight. Susundan ko ng mami mo sa Makalawa. Baka masiraan na ako ng bait kung hihintayin ko pa ang pag-uwi niya. Bahala na kung magalit sa akin ang lolo't lola mo dahil sinuway ko uli sila. Alam mo bang nabuo ka namin ng mami mo dahil sinuway din namin ang lolo't lola mo? Bahagyang tumawa pa ito sa huling sinabi. Mahal ko ang mami mo. Sana ay kaya na niya akong mahalin uli. Mabilis na tinakpan niya ang bibig na may kakawala na sanang hikbi. Hindi niya namamalaya na umiiyak na pala siya habang nakikinig sa lalaki. Nagulat pa siya nang bigla itong yumuko. Matagal na hindi ito nagsalita. Nakita niya na lang na gumagalaw na ang mga balikat nito. Kasabay ng tahimik na pag-iyak. Gusto niyang takbuhin ito at yakapin. Lahat kasi ng galit na nararamdaman niya dati unti-unti na ring natutunaw sa loob ng ilang buwan na nawala siya. Mas lalo lang nalusaw ang lahat ng sakit na magpatingin siya sa doktor noong isang linggo. Dinadala niya kasi uli sa sinapupunan ng anak nila ni Sid. Buntis siya. Tama nga ito. Sa isang beses pa lang ng baby making process nila ay nakabuo na agad ang lalaki. Ang batang dinadala niya ngayon ay nagsisilbing healing instrument na ibinigay sa kanya ng langit. Pinawi nun ang lahat ng sakit na dulot ng pagkawala ng anak nila ni Sid. Ang akala niya ay matutrauma lang siya kapag nabuntis siya uli ng anak nila ng lalaki. Pero hindi niya alam na iyon palang makakapagpahilom ng sugat. I love you, Andy. Gusto ko sanang sabihin yun bago ka umalis. Pero hindi ko magawang sabihin. Mas malaki kasi ang guilt at galit ko sa sarili na hindi ko kayang aminin ito. Mahal kita dati pa. Mahal kita kahit nung mga panahong ang kapal ng eyeliner mo sa mata. May pahikaw ka pa sa buong tenga. Kahit pang alam mo lang yata na kulay ng mga damit ay itim, mahal na kita bilang ikaw. Ako na yata ang pinakatangang lalaki sa buong mundo at pinakawalan kita. Umiiyak pa rin ito habang nakahilamos sa mga palad sa muka. Tuluyan na siyang hindi makapagpigil. Mahal din kita.
Kahit ayaw ko na sanang mahalin ka, mahal kita mula pa nung 12 years old ako. Mahal kita kahit ibang minamahal mo nung panahong yun. Mahal kita kahit lumayas ka at nilayasan kita. Hindi na niya napigilang sumabat. Otomatikong napalingon si Sid sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Kumurap-kurap pa ito na para bang naniniguro. Mabilis na tumayo ang lalaki para lang pahira ng mga mata saka tumingin uli sa kanya. Iniisip siguro nitong namamalikmata lang ito. Andy? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Ngumiti lang siya ng tipid habang panay pa rin ang tulo ng luha sa mga mata niya. Namalayan na lang niyang nakakulong na siya sa mga bisig ni Sid. Mahigpit na mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Hindi pa siya nakakilos ay pinupog na siya nito ng halik sa ulo at sa buong mukha niya. Andy, I love you. I love you. Hindi ba ako nasisiraan ng ulo at nag-i-imagine lang? Parang ayaw pa rin itong maniwala na nasa harap nga siya nito. Natawa siya sa narinig kahit umiiyak pa rin. Niyakap uli siya nito ng napakahigpit. Saka bumulong uli sa tenga niya ng paulit-ulit. Mahal na mahal kita, Andy. Tumangulang siya. Hindi na siya makapagsalita sa magkahalong emosyon. Inilayo uli nitong mukha sa kanya. Ang sabi ko, mahal kita. Oo na, hindi ako bingi. Yun lang? Bakit? Ano pa ba? May sinabi ka kanina. Na? Gusto niyang tuksohin ito. Alam niya kung anong hinihintay nitong sabihin niya uli. Yung sinabi mo nga, titig na titig ito sa kanya. Sa kanya napansin na mugtong-mugtong mga mata ng lalaki. Masuyong hinahaplos niyang mga mata nito. Ilang araw na yung pag-iyak mo. Iyakan ka pala? Kahit tinutudyo na ito ay hinahaplos din ang puso niya. Hinawakan nito ang kamay niyang nasa mukha nito sa kahinalikan iyon. Ikaw lang ang babaeng iniyakan ko. Maniniwala ka ba kung halos araw-araw akong umiiyak mula nang umalis ka? Alam ko ang flight mo nun. Gusto kong sundan ka sa airport para pigilan ka. Pero nakiusap ang mga magulang natin. Kailangan mo raw muna akong layuan. Hayaan daw muna kita. Nanatiling nakatingin lang siya sa mukha nito habang nakikinig. Kahit si Ivan nag-aalala na sa akin. Naririnig niya lagi ang pag-iyak ko. Gusto ka na sana raw niyang pauwiin dahil baka napapano na ako. Pinakiusapan ko siya na wag na lang akong banggitin sa'yo. Alam mo bang nasa tabi niya lang ako sa tuwing tumatawag ka? Nagkasya ako sa pakikinig sa boses mo. Pinaparecord ko pa nga ang video calls niyo tapos saka kita panonoorin. Pakiramdam ko ako rin ang kinakausap mo. Malamlam ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Kusang tumulo ang mga luha niya sa mga mata nang malaman iyon. Pigil na pigil akong kunin kay Ivan ang phone para makita man lang kita roon. Pinipisil pa nito magkabilang pisngi niya pagkatapos pahira ng mga luha niya. I love you, Andy. I'm sorry sa lahat. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad habang buhay dahil sa... Ako nagsasawa na ako, Sid. Biglang nangamba mukha nito sa sinabi niya.